Naglitawan sa Ozamis City ang mga poster ng umano'y most wanted sa lungsod. Kabilang po sa mga nasa larawan si Councilor Ardot Parohinog, kapatid ng nasawing mayor na si Reynaldo Parohinog Sr. Pero ayon sa pulisya, hindi sila ang nagpaskil ng mga nasabing poster. Mula sa Ozamis City, may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Rafi, kung walang nakakalam kung sino ang nagpaskil o ng mga poster sa mga pader, wala rin naman makapagsabi kung sino rin yung nagtatanggal dito sa mga polyetos na ito mula doon sa pagkakadikit sa mga pader. Isang araw matapos maglitawan nga itong mga leaflets na may mga katagang Ozamis Most Wanted, ay pinagpupunit na ang ilan sa mga ito. Gayunpaman ay takaw atensyon pa rin itong mga poster na may picture at pangalan ng ilang individual, gayon din ang di umano'y illegal na aktibidad ng mga ito at area of operation. Kahapon ay bigla na lamang naglitawan itong mga polyetos na may nakaimprenta pang halaga ng di umano'y reward money at contact number para sa mga makakapagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol doon sa mga individual na nasa poster. Nauna nang sinabi ng Ozamis City Police na hindi sila ang nagpa-scale ng mga poster, pero dahil tugma naman daw ito sa sarili nilang listahan ng most wanted, ay sinasang-ayunan daw ng pulisya ang inisyatibong ito para mahuli ang mga di umano'y kalaban ng batas. Samantala, may sumagot naman sa GMA News doon sa cellphone number na nakalagay sa mga poster. Tumanggi ang lalaking sumagot sa tawag na i-record yung usapan kanina, pero ayon sa kanya, grupo sila ng mga concerned citizen na nangangalap ng mga impormasyon tungkol sa mga taong nasa polyetos para naman i-turn over daw sa pulisya. Isa sa mga nasa kumalat na posters ay si Ozamis City Councilor Ricardo Ardot Parohinog, ang kapatid ng napatay na si Mayor Reynaldo Parohinog Sr. Hindi pa nagpapakita sa publiko ang konsehal matapos ang madugong police operation noong isang linggo kung saan 16 ang namatay. Ayon sa ilang miyembro ng pamilya Parohinog na nakakausap ng GMA News, ayaw na raw nilang magkomento at wala na raw silang balak na patulan pa ang issue. Nagpahayag na rin ang nakadetain ngayon na si Ozamis City Vice Mayor Nova Princess Parohinog na di umano'y murder ang ginawa ng mga pulis sa kanyang mga magulang at mga kaanak. Rafi. Cedric, bagamat itinanggi ng pulis na sa kanila galing yung poster, pero yung detalye ba nito ay accurate naman na sila talaga pinaghahanap at meron talagang ganong reward money para sa pagkakaaresto ng mga ito, Cedric? Yes, more or less, Rafi, ay nagtutugma rin even yung mga area of operation tsaka yung mga illegal activities di umano na nakalista doon sa mga kumalat nga ng mga posters. Sa pangkalahatan kasi ang sinasabi ng pulisya, particularly doon sa pamilya Parohinog, ay yung organized crime. Kumbaga nandiyan na rin yung di umano'y murder o yung pagpatay, yung di umano'y involvement sa drugs at yung di umano'y involvement din doon sa martilyo gang at saka doon sa kidnap for ransom ng mga aktibidad. Lahat ng mga ito, Rafi, may dagdag lang natin, ay mariing itinatanggi ng pamilya Parohinog, Rafi. So Cedric, kung nagtutugma yung ilan na dito, so may ilan na talagang hindi kasama pa sa police operation. Paano ang reaction dito ng PNP? Paano kapag may nakakita sa mga ito? At huwag naman sana, may gawing masama, napahamak na yung posibleng inosente at napagsususpechahan lang at this point, Cedric. Rafi, sa akin, Rafi, ang masasabi natin is doon sa conversation natin kanina, doon sa tao na nandun sa sumagot, doon sa number nga is sila mismo daw mga concerned citizen na nangangalap ng impormasyon para naman daw ita-turn over nila doon sa PNP. On the part of PNP, itong mga impormasyon na natatanggap nila, hindi lamang dito doon sa mga posters ito, kundi ibang mga tip din na natatanggap nila is syempre dumadaan yan sa proseso pa rin ng verification. Isang halimbawa dyan, yung kanilang mga excavation na operation sa isinasagawa nitong mga nakaraang araw. Maidagdag lang natin, Rafi, yung isa sa mga nandun sa poster ay si Councilor Ricardo Ardot Parohinog nga, at nakalagay doon, base ito sa poster ay Ozamis Most Wanted. Ito ay isang bagay na sinusubukan pa rin nating i-verify doon naman sa listahan ng Most Wanted ng Ozamis City Police. Kasi, Rafi, nai-report natin na noong nakarang mga araw, mismong ang PNP, Ozamis Police na nagsasabi na wala pa raw sapat na ebidensya na hawak laban sa mga Parohinog para kasuhan o para sampahan ito ang pamilya ng mga reklamo kaugnay sa organized crime. Di umano'y organized crime. So, we need to verify
verify bakit we need to verify kung ganun man ay bakit we need to verify kung nasa listahan nga ng most wanted itong si Councilor Ricardo Parohinog o alias Ardot, Rafi. Cedric, officially ba ilan pa at kung sino-sino pa yung mga pinaghahanap ng pulis kaugnay doon sa madugong raid na kanilang isinagawa? Talagang meron pa ba silang mga pinaghahanap sa ngayon, Cedric? Ang paliwanag sa atin ng Ozamis City Police, Rafi, is wala naman daw manhunt na isinasagawa, no? Particularly dito kay Councilor Ricardo alias Ardot Parohinog, dahil unang-una ay wala naman daw reklamong isinampa dito, ano? Yung isinerve naman is search warrant doon sa operation na pagsaserve ng search warrant na humanto nga sa madugong raid o palitan ng putok di umano, ano? Ang sabi ng Ozamis City Police, yung mga pamilya o yung mga miyembro ng pamilya Parohinog na nais daw na mag-coordinate sa PNP ay welcome naman daw na magpunta sa tanggapan ng pulis kung sakali man daw na meron silang gustong ibahagi na impormasyon, Rafi. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.